Hoy, aswang! Malayo pa ba yung sa inyo? AC, baka naman pwedeng pag nandito na tayo, wag mo naman akong matawag-tawag na aswang. Aba, nag-inarte ka pa. Baka nakakalimutan mo, halos isang dekada ka naming tinatawag na aswang. Nang nagtatrabaho tayo sa Maynila, choosy ka pa ngayon? AC, konting respeto naman sa tao. Sa Maynila yun. Nandito na tayo sa probinsya nila. Dams, pasensya ka na kay AC ha. Okay lang yun, Del. Huy, antayin niyo ako. Bilisan mo kasi. Yan kasi. Nagpa-bonjing-bonjing ka ron sa lalaking yon. O di iniwang katuloy ng malaki yung tiyan. Dalian mo kasi dyan, Clara. Oo, ang bibilis nyo kasi maglakad eh. Ang lamok-lamok dito? Sigurado bang walang aswang dito sa Capiz, ha? Dams? Walang aswang dito. Kahit na magigit isang dekada nyo akong tinutokso na may aswang dito, ako magpapatunay sa inyo na walang aswang dito sa amin sa Capiz. Tsaka kung meron, bakit na kumbinsi kitang sumama, di ba? Susubukan ko lang. Pero, sinasabi ko sa iyo, Dams, kapag talagang merong aswang dito, bukas na bukas uuwi din ako. Ano, Clara? Oo na. Ang bilis-bilis nyo naman kasing maglakad. Ay nako, AC. Kesa laitin mo yung si Clarang buntis, alalayan mo na lang. Hindi kami pwede humawak dyan ni Dams. Alam mo namang babae yan eh. Che! Dalian mo nga dyan. Pangit-pangit sa lugar na to, napaka-creepy. Walang aswang sa Capiz. Yan ang palagi kong pinagduduldulan sa 4 na katrabaho ko. Kasama na roon ang boss namin. Mahigit 1 dekada kasi akong nagtrabaho sa Manila. Matagal akong hindi nakauwi. At sa tagal ng panahong yun, nasanay na akong tinatawag nilang aswang. Hindi lang aswang, pati na rin ang pangalan ng mga aswang. Hanagob, Gabunan, Kantanod, at Bangkilan. Yan ang tawag sa akin ng mga katrabaho ko sa Maynila. Nang dumating ang araw ng kapistahan sa amin, nakatanggap ako ng telegrama mula kay inay. Baka raw gusto ko nang umuwi, nang madalaw ko naman sila dahil parehas na silang matanda. Kinumbinsi ko ang mga katrabaho ko. Si Del na isang purong binata. Si Clara na buntis nung mga panahon na yun dahil iniwan siya ng naging kasintahan nito. At si AC, ang nag-iisang tropa naming bakla na ubod ng kaartihan sa lahat ng bagay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dams at ito ang aking kwento. Hoy Dams, akala ko ba piyesta? Pinagmamalaki mo sa amin 1 linggo piyesta rito? Bakit wala man lang bandaritas na nakasabit? Napakatahimik. AC, 8:00 na ng gabi. Kahit na be, sa amin sa Pangasinan, kahit na abutin kami ng madaling araw mag-iinom, okay lang. Ito, walang kalatoy-latoy. Baka naman kasi nagsawa na yung mga tao kainom. Tsak na bukas, continue na naman ang kasiyahan. Malayo pa ba? Doon na lang. Kaunting lakad na lang. Huy, tara na't napapagod na ako. Nay! Tay! Oh. Dams? Anak? Nay! Ako nga ito, Nay! Niyakap-yakap ako ng nanay. Isipin niyo ba naman, mahigit 1 dekada akong hindi nakauwi sa amin.
Kaya gano'n na lang ang pagkamis ko sa nanay ko. Kabaligtaran naman ito kay Itay. Lalo na't nang makita niyang may kasama akong hindi pamilyar sa kanya. Nay, magandang gabi po. Ako nga po pala si AC. Oh, magandang gabi. Napakagandang dalaga. Nay, bakla yan. Oy, ba't sinabi mo pa? Kainam na sanang lihim eh. Magandang gabi po, Nay. Del nga po pala. Magkakatrabaho po kaming apat. Magandang gabi po. Teka, Dams? May kasama kang buntis? Nay, si Clara. Di ko sana isasama kasi malaki na yun tiyan. Kaya lang ayaw magpaiwan eh. Nako. Bakit, Nay? May problema ba? Sige, tumuloy mo na kayo sa loob. Dumating ka na pala. Tay, nako, Nay, galit yata si Itay. Hindi, ganyan lang yan, parang hindi mo yan kabisado. Mabuti naman at naalala mo pa kaming uwian. Ano yung narinig kong may buntis daw dyan? Tay, si Clara. Magandang gabi po. Laking gulat ko nang lumabas si tatay mula sa kusina. Nakasuot ito ng pambukid at meron siyang itak sa tagiliran. Ang kinagulat ko pa, sa bewang ni tatay may nakasukbit din na pinatulis na kawayan na kasing laki lang ng hinlalaki ng paa tapos isang dipa ang haba nun. Napansin ko rin sa bandang dulo nun matulis. Tapos merong asin at may pinitpit na bawang. Bilang pagrespeto lahat kami bumate at nag-bless kay Itay. Nang bumaling ang mata ni Itay sa kasama naming buntis. Luminga-linga pa ito sa labas at sinabing, "Hay sila! Ano yun, Ernie? Sarado mo yung mga pinto at bintana." "Teka tay, mainit." "Basta! Sige na, sila!" Ernie." Tinulungan na namin si nanay magsarado ng pintuan at bintana. Nagtataka ako kung bakit. "Iha, anong pangalan mo?" "Clara po." Ako po si AC." Hindi kita tinatanong. Siya lang." Ilang buwan na ba yung pinagdadala mo?" 8 na po." 8? Nako, kasilanan. Buti nakabiyahe ka pa rito. Opo, ayoko po kasi magpaiwan sa Maynila eh. Yung amo lang po namin na lalaki matitira doon. Mas makakabuti nga sa iyon. Bakit po ba? Damsalay ka. Tay, ano yun? Pumunta ka sa kusina. Magsaing ka muna. Hindi kasi namin ina-expect na ngayon ang dating mo. Sige tay. Habang ako'y nasa kusina, narinig ko ang pinag-uusapan nila. "Alam mo iha, hindi ka na dapat sumama rito. Bukod sa maselan na ang kabuwanan mo. 8 buwan na yan, di ba?" "Opo." "Masama po ba?" "Hindi naman. Hindi naman namin minamasama ang pagsama mo kaya lang nagkamali ka ng tiyempo. Dapat, inantay mo na lang makalabas yung anak mo bago kayo sumama rito kay Dams." Manong, kaya po kami sumama rito dahil sabi ni Dams, pista daw dito ngayon. Pero nakapagtataka naman. May piyesta bang ganito? Ang lungkot. Wala man lang kaming nakitang tao maski isa sa labas. Walang nagiinuman, walang batang naglalaro, ni maski bandaritas. At kahit mga asong gumagala, wala kaming makita. Yung tindahan, ang aga-aga pa sarado na. Piyesta ba talaga? Manong Ernie, pasensya na po kayo sa tanong pero kahit po ako, napansin ko rin po talaga na walang katao-tao. Kasi sa probinsya po namin, pag sinabing piyesta masaya. Maingay ang bawat bahay. May nagkakainan, may nagiinuman,
Tapos sa plaza may nagtutugtugan. Bakit ho ganito katahimik? Ganito kasi yan. Maraming taon na ang dumaan. Danas na namin ang mga nangyayari pagdating ng kapistahan. Alam po ba yan ni Dams? Hindi. Halos isang dekada na siyang wala rito. Yung pista kasi namin ay ginaganap ng 1 linggo. Kaya't pinaghahandaan namin yan. Pinaghahandaan? Wala naman po kayong handa. Ibang handang sinasabi ko, iha. Manong Ernie, anong klaseng paghahanda ho ba? Malalaman nyo rin. Sila. Bigyan mo nga ng kulay pulang tela itong buntis, tapos maghiwa ka na rin ng kalamansi at ipapahid mo dyan sa tiyan niya. Halika na, iha. Mauna ka na sa kanilang magpahinga at magluluto muna kami. Sige po. Doon ang magiging kwarto niyong 4. Commander, naguguluhan ako. Anong klaseng paghahanda ba ang sinasabi ni Itay? Pagkatapos noon kumain na kami. Ang ulam namin noon, native na manok, na ayon sa aking mga katrabaho, ngayon lang muli silang nakatikim ng naninilaw yung sabaw. Pakasarap naman po nitong luto nyo. Ako nagluto niyan. Siya nga pala bukas, 3 araw na ng kapistahan dito sa amin. Ang gusto ko mangyari, hindi tayo mag-i-stay dito sa bahay. Gusto kong ipakita sa inyo ang kahandaan ng aming baryo. Kasama po ba ako? Siguro. Sumama ka na rin. Sige po, gusto ko rin po kasing pumasyal-pasyal dito. Siya nga pala. Ngayong naririto kayo sa aming baryo, bibigyan ko kayo ng patakaran, ha? Kapag magkakasama tayo gumagala bukas, at sumenyas ako sa inyo, tapos merong taong nakikipag-usap sa inyo, layuan nyo. Hayaan nyo siyang magalit. Wala kayong pakialam. Basta hayaan nyo sila. Opo. Sa unang gabi na pagtulog namin sa aming bahay, Commander, magkakatabi kaming 4. Wala kasi kaming pagpipilian dahil nga 2 lang ang kwarto sa aming bahay. Ang kasama naming buntis ay mabilis na nakatulog. Habang ang baklang si AC, pabiling-biling, na ayon sa kanya napakainit daw. Bakit daw hindi namin buksan ang bintana sa kwarto? Ano ba namang klaseng bahay to, Dams? Ang init-init. Bakit di buksan yung bintana sa kwarto? Hindi nga pwede. Yun ang bilin ni Inay at saka ni Itay. Dams, di naman sa nag-iinarte, no? Pwede bang buksan na lang natin? May kasama tayong buntis. Baka mamaya, himatayin pa yan sa init dito eh. Tulog naman na siya eh. Sige na, buksan na natin! Dahil sa kakulitan ni AC, binuksan nito ang bintana kaya't pumasok ang napakalamig na simoy ng hangin. Siya nga pala, yung likod ng bahay namin, maraming puno. At sa gawid doon merong kabukiran. Yan! Ang sarap ng lamig. Parang aircon. Makakatulog na ako nito. Diyan na kayo. Good night. Mabilis ding nakatulog si AC at si Del. Habang ako nung oras na yon, para ba akong namamahay. Naramdaman ko si nanay at si tatay gising pa rin. At nandon sila sa kusina nag-uusap. Papikit na sana ako nang maramdaman kong parang may dumaan sa bintana. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Kulay itim na anino na merong mapupulang mata ang nasilip ko doon. Ano yun? Bakit? Ano yun, Dams? Ha?
Wala, sarado na natin to. Wag! Wag mo nang isarado, sarap-sarap ng hangin eh. Dams! Ano nangyayari dyan? Tay, wala ito. Puwersahang binuksan ni tatay ang pintuan. Laking gulat niya nang makitang nakabukas ang bintana ng kwarto. Napasigaw ito sa amin kaya't nagising ang iba pang natutulog. Ano ba naman kayo? Sinabi ko nang huwag kayo magbubukas ng bintana. Pinapahamak niyo yung sarili niyo eh. Lahat kami hindi nakakibo. Kasi lahat kami naguguluhan. Bago isarado ni tatay ang bintana, nakita kong binunot niya pa yung itak niya sa tagiliran. Nang maisarado niya na ito, sinabihan niya kaming muli na huwag magbubukas kahit gaano pa kainit sa loob ng bahay. Lalabas na ako. Huwag kayo magbubukas kung gusto niyo pang mabuhay. Pag-alis ni tatay, sabi na naman ng baklang kasama namin. Napaka-creepy daw. Hoy Dams! Ang creepy? Ano bang meron? Ano bang nangyayari? Hindi na ako makatiis ha. Pag ako napikon, doon ako sa labas matutulog. Yan ang wag mong gagawin, AC. Bakit naman Del? Aba, nakakahiya naman sa magulang niya. Tsaka, hahayaan ka ba nilang matulog sa labas? Ang kalaban mo dun, lamok. Ikaw pa yung arte mo na yan? Di ka nga makatiis sa lamok eh. Sige na nga, isang gabi lang naman. Pag talagang napaisip ako, uuwi na talaga ako bukas. Nakatulog din kami, Commander, kahit na mainit sa loob ng bahay. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng para bang may kumakamot. Ano ba yon? Yung kamot nagmumula sa dingding at sa bubong ng bahay. Tatayo sana ako pero narinig ko na ang boses ni tatay at ni nanay. Walang hiya ka! Huwag mong pakialaman ang mga bisita ko! Hoy! Kung sino ka mang demonyo ka, huwag ka rito pumunta. Wala silang kinalaman. Dams, ano nangyayari? Ano bang nangyayari? Bakit sumisigaw yung nanay tatay niya? Alam niya namang may natutulog eh. Ano kasi, may naramdaman sila. Buti pa itong si Clara. Sarap ng tulog. Clara. Clara. Umaga na ba? Hindi. Matulog ka lang dyan. Buksan mo nga to, Dams. Pagbukas ko ng pintuan, laking gulat ko dahil nanglilisik ang mata ni tatay. Nakahawak ito sa itak, habang si nanay hawak-hawak yung pinatulis na kawayan. Narinig niya yan? Alin, tay? Yung kumakamot sa bubong, tsaka dyan sa dingding. Parang pakawari ko, dyan lang sa sulok na yun eh, sa ulunan ng kasama niyong buntis. Teka, bakit dyan siya natulog? Dapat igitna ninyo. Manong Ernie, ano ba kasing nangyayari? Papaliwanag ko na lang bukas. Sige na. Nakatulog din kami nung oras na yon. At kinabukasan bago sumikat ang araw. Sabay kaming lumabas noon ni Del dahil parehas kaming nagkakape at nagsisigarilyo. Napansin ko noon, wala na yata yung mga alaga naming baboy sa likod. Kaya pumunta kaming dalawa doon ni Del. Alam mo pare, sobrang creepy talaga sa lugar nyo. Alam mo, sa palagay ko, makakagala tayo ngayon. Wala nang mga baboy dito sa Ulbo. Kayong dalawa! Sinabi ko bang pumunta kayong dalawa dyan? Nako, Dams, yung tatay mo galit na galit. Bakit ba palaging galit yan? Ewan ko ba dyan?
Lumapit sa amin si Itay. Hawak-hawak na naman nito ang itak niya na para bang hindi na niya inaalis sa kanyang tagiliran. Pasok doon! Tay, pupunta sana kami sa Ulbo eh. Wala na tayong alaga. Sige na! O Tay. Pagpasok namin sa loob, nakita kong nakabukas na naman ang bintana ng kwarto. Bagamat nung mga oras na yon hindi pa man sumisikat ang araw. Tapos ang sabi sa akin ni Del, kanina daw, meron siyang nakitang dumaan doon na maitim na anino. Yung anino na merong matang mapupula. Kaya nga't nanginginig si Del. Dams! Oh, bakit? May dumaan. Nano? Sa bintana. Iba yung panginginig niya. Para bang hihimatayin siya sa matinding takot. Nung mga oras na yon, nagising na rin si Clara at si AC. Ano bang nangyayari sa inyo? Del! Wala. Bumangon na kayo riyan. Malapit nang sumikat ang araw. Tara na! Lumabas na kami nung oras na yon at nakapagtimpla na ng kape si Nanay. Ernie, ililibot mo ba yung mga bata? Oo. Para labis nilang maintindihan ang nangyayari. Pupunta kami kay Kapitan Meneses at siya na ang bahalang magpaliwanag dito sa mga binatang to. Alam mo, wala naman sanang problema kung nag-iisa lang sana si Dams na umuwi. May kasama pa siya at ang masakit pa ron, buntis pa yung isa. Manong Ernie, masakit po yata sa loob nyo na andito kami. Naku, pasensya na ho kayo, pero kung kinakailangan po na uuwi na kami ngayon, alis na lang po kami, baka ho nakakadagdag pa kami sa papakainin nyo. Hindi yon, iho. Yung pagkain wala yun eh. Tsaka nandito na kayo. Hindi naman pwedeng basta na lang kayo alis. Kinakailangan patapusin muna natin ang pista para makita nyo na rin ang malupit na mangyayari sa pinakahuling gabi ng kapistahan dito sa amin. Sa tono ho ng pananalita nyo parang masakit po loob nyo na kasama kami ni Dams. Kaya nga, alis na lang ho kami. Hindi nga po pwede, AC. Delikado. Sa palagay nyo ba makakaalis kayo basta-basta rito? Ngayong alam na ng mga demonyo na yon na merong bisita at higit sa lahat may kasama pa kayong buntis. Tay, tapatin nyo nga kasi kami. Ano bang nangyayari? Pinagmamalaki ko pa naman dito sa mga katrabaho ko na walang aswang dito sa Capiz. Ay, wala naman talaga, partikular dito sa baryo natin. Hala, dalian ninyo magkape at pupunta tayo kay Kapitan Meneses. Sige, Tay. Paglabas namin, Commander, kasalukuyan ng sumisikat din ng araw. Gustong-gusto yon ni Clara para sa kanyang ipinagdadala. Katunayan, humihinto pa si Clara kung saan may sikat na ng araw. Marami kasing puno sa amin at napakadalang yung butas na pwedeng sikatan ng araw. Hoy Clara! Ano bang ginagawa mo dyan? Halika na, may iwang ka na. Sandali, nagpapaaraw lang ako. Halika na, iha. Dams, kunin mo na ngayon. Tay. Clara, halika na. Oo na nga. Halos 5 minuto kaming naglalakad sa eskinita bago namin marating ang bahay ni Kapitan Meneses. Hindi ko siya kilala. First time ko lang siyang nakita. At base sa aking pagmamasid sa kanya, mukhang mahigpit ang taong yon at mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Lalo na't nang makita kong luminga ang mata nito kay Clara. Kapitan. Magandang umaga. Happy Fiesta. May mga bisita ako. Kilala mo ba ang anak kong si Dams? Siya ang nag-iisang anak ko. Si AC, si Clara at si Del. Mga katrabaho yan ng anak ko sa Manila. Magandang umaga po, Kapitan. Happy Fiesta po.
Magandang umaga sa inyo. Taga rito ka pala. Opo, ako po. At ano namang pumasok sa loob mo at nagsama ka pa ng bisita? Para ho makapasyal naman po sila. Tsaka tiwala naman po ako sa baryo natin na wala namang masasamang loob dito. Wala naman talaga. Pero, isang dekada na nakakalipas. Tandang-tanda pa namin ng tatay mong si Mang Ernie na kapag ganito ang sitwasyon merong kakaibang bisita. At yun ang pinaghahandaan namin. Bisita? Anong klaseng bisita po ba? Mga politiko po ba? Kaya paghahandaan nyo? Hindi. Malalaman nyo rin. Nilinga ko ang mata ko, Commander, at ganun din ang mga kasama ko. Halos sabay-sabay kaming napansin yung isang tumpok ng mga pinatulis na kawayan sa gilid ng bahay ni Kapitan. Meron ding mga tao doon na abala sa kanilang ginagawa. Yung dulo kasi ng kawayan ay tinutulisan nila. Tapos sa gilid nila merong timba. Sinilip ko yung timba na yun. Puno ng pinitpit na bawang na merong halong asin. Kuya. Para saan ba yan? Lumingon lang sa akin yung tao pero hindi siya kumibo. Hanggang sa tinawag kami ni Kapitan Meneses. Pinapapasok niya kami sa loob ng bahay para daw mag-umagahan. Siyempre hindi naman namin yun bahay. Kaya nahihiya pa kami. Huwag kayo mahiya. Pista rito ngayon. Sadyang marami lang talagang pagkain na hindi namin nilalabas kasi baka biglang dumating ang hindi inaasahang bisita. Halika kayo. Kaninang madaling araw nagpakarne ako ng baboy. Kayo ang bisita namin kaya't iahanda namin to sa inyo. Meron bang lechon, Kapitan? Aba meron. Yung ulo ng baboy pinalitsyon ko. Sigurado ako, hilaw pa yun ngayon. Ay ganon? Yung pa naman ang paborito ko sa Maynila. Kapitan, pwede ho mag-request? Ano yun? Gusto ko ho sana yung atay. Ito naman? Puro atay? Sa Maynila, yung iho-iho doon, atay ang binabanatan mo hanggang dito ba naman sa Capiz, atay pa din? Huwag ka nga makialam dyan. Nakakatuwa naman tong mga bisita mo, Mang Ernie. Iho, tama-tama. Iniho namin yung atay. Sandali at kukunin ko lang. Inaantay naming bumalik si Kapitan. Pero halos 10 minuto na hindi pa rin ito bumabalik. Tay, saan ba kinuha ni Kapitan yung niluluto? Dyan sa likod pumunte. Baka hindi pa luto, baka iniikot-ikot pa. Teka't silipin ko nga. Pagpunta ng tatay sa likod, narinig namin ang malakas na sigaw. Hindi lang si tatay pati na rin si Kapitan Meneses at ang iba pang mga tao doon. Walang iya ka! Ikaw yung bisita namin kagabi. Tandang-tanda ko yung amoy mo. Huwag kayo mag-alala. Pinaghahandaan namin ang kapistahan namin. Meron kaming sorpresa sa inyo. Hoy, anong nangyayari? Bakit sila sumisigaw doon? Ewan ko ba? Kala ko doon sa bahay lang nung tatay ni Dams creepy. Dito rin pala. Alam niyo mga kasama, napapaisip ako eh. Parang may mali talaga eh. Umalis ka na! Bumalik ka na lang sa huling gabi ng pista namin. Isama mo ang lahi mo. Sisiguruhin namin sa inyong mga demonyo kayo na masasarapan kayo sa iyahanda namin. Iyahanda? Anong iyahanda yun? Pagkatapos noon bumalik na si tatay kasama si Kapitan Meneses. Nakalagay lang sa malaking bandihado yung atay na inihaw. Tapos meron na ring piraso ng lechon na ulo ng baboy. Kumain na kayo. Kapitan, anong meron doon? Bakit parang lakas ng sigaw? Wala yun. Wala yun. Wow! Ang paborito kong atay. Meron ho bang sausawan dyan na sili? Na may kasamang toyo na may kalamansi? Oo naman. Kumpleto rito iho. Sandali at ikukuha kita. Salamat ho, Mang Ernie.
Habang kumakain kami, Commander, parang nakalimutan namin yung nangyaring sigawan sa likod. Sadya nga namang napakasarap kasi ng luto. Si AC ang binanatan yung laman ng ulo ng baboy, habang si Clara tikim lang ang ginawa. Si Del naman, kulang na lang hindi kami partihan ng atay ng baboy. Pagkatapos niyong kumain, ililibot ko kayo dito sa buong baryo para makita niyo ang kahandaan ng aming piyesta. Sige po, Kapitan. Lumabas na rin kami pagkatapos kumain. At bawat bahay na madadaanan namin, hindi namin sila nakikitang nagiinuman o kaya na may nagkakainan. Kabaligtaran ito ng ibang kapistahan sa ibang lugar. Ganto rito? Walang inuman? Boring? Huwag ka mag-alala. Ang talagang kasiyahan na ginaganap namin dito yung mismong huling gabi. E di dapat hindi matatawag na isang linggo ang kasiyahan dito? Di ba? Di ba? Siya nga naman ho, Kapitan. Isang linggo pero walang ganap. Wala man lang tumutugtog na musiko. Musiko baka mo? Pagdating sa bagay na yan, walang problema. Dito mismo sa baryo namin, meron kaming sariling musiko. Makikita nyo rin mamaya. Sigurado ako dyan. Ganun ho ba? Eh di may mga babaeng sumasayaw na sexy. Oo naman. Baka mapabilib ka sa beauty ng mga babae rito sa Capiz. Magaganda mga babae rito, iho. Binata ka ba? Oho, binatang binata po. Pakilalayan yung buntes at tayo'y maglalakad-lakad pa. Salamat ho, Kapitan Meneses. Habang kami naglalakad, napahinto kami sa ilalim ng isang kakaibang puno. Tapos merong itinuturo si tatay. Kapitan, sino yun? Huwag ka na magtaka, Manong Ernie. Sigurado ako isa yan. Aba, taon-tao ha. Inantay namin yung taong tinuturo niya hanggang sa ito'y mapatapat sa amin. Yun ding oras na yon biglang sumakit ang tiyan ni Clara. Ayon sa kanya sumisipa daw yung bata. Kaya utos ni Itay at ni Kapitan Meneses ilayo na lang daw si Clara. Paglayo namin, Commander, dinig namin ang malakas na hiyawan kung saan namin iniwan sila tatay. Wala na kaming pakialam noon. Basta't itinatakbo namin si Clara papauwi. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Ano nangyari? Nay, may kausap dun sila tatay tsaka si Kapitan Meneses. Parang galit yata sila pare-parehas Tapos biglang sumakit yung tiyan ni Clara. Ay, Diyos ko. Aling sila? Tatapatin ko na po kayo. Ano ho bang nangyayari dito? Siya nga naman, Nay. Ano bang nangyayari kasi? Pagtapat nyo nga sa amin? Anak, marahil maging ikaw hindi ka maniniwala kasi nung umalis ka rito wala namang mga ganyan. Mahigit isang dekada na nakakalipas. Sa tuwing kapistahan dumadayo rito ang isang lahi ng aswang. Hindi namin alam kung saan sila nanggagaling at ang target ng mga demonyo na yan ay purong mga dayuhan. At sigurado ako na naamoy na ng mga yan si Clara. Kaya nga unang gabi nyo palang dito may nagpaparamdam na. Ano? Aswang? Sinasabi ko na nga may aswang dito sa Capiz. Sabi mo, Dams, walang aswang dito kaya nga kami sumama rito nila Clara at ni AC. Ayan! Totoo nga'y hinala ko! May aswang pala rito? Mga kasama, hindi na tayo dapat pang magtagal dito. Umalis na tayo. Nag-impake sila nung araw na yon. Ako sinabi ko hindi ko muna iiwan si nanay at si tatay. Nang papalabas na sila ng bahay, nasa lubong nila si tatay at si Kapitan Meneses. Pinigilan sila ng mga ito umalis. Sa palagay niyo ba, makakaalis kayo rito ng ligtas? Alam na ng mga tao na yun na merong masarap na bisita. Siya nga naman,
Patapusin nyo na ang pista. Total pinaghahandaan din naman namin ang pagdating nila at ito na ang huling pista na dadayo sila rito sa amin. Mawalang galang na po, Kapitan Meneses, Manong Ernie. Di nyo ba kami pwedeng eskortan papalabas? Makarating man lang kami dun sa may sakayan ng bus, o kaya ng jeep, o kaya ng eroplano. Sa palagay mo, titigilan kayo ng mga yon? Kahit makarating kayo ng Maynila, nasisiguro kong susundan kayo ng mga yon. Lalo na't mukhang minarkahan na nila ang babaeng to. Kapitan Meneses, sabi na nga ba may aswang dito sa Kapis eh. Hayaan nyo na ho kami makaalis. Kung sakali mang makarating din sila ng Maynila, problema na nila yon. Kung paano nila gagalawin si Clara. Ibang-iba ho ron dito. Maraming tao dun. Hindi nila maisasagawa ang masama nilang balak. Hayaan nyo na kami. Hindi pa rin maaari. Pero sige, kung talagang gusto nyong umalis, bukas ang pintuan papalabas ng aming baryo. Pero wag nyo kaming sisisihin. Pag may nangyari sa inyo, hindi namin kayo maaaring samahan. Katulad ninyo, binabantayan din namin ang mga kababaryo namin. Kung ganon, tara na. Gora na tayo. Hoy aswang, kapag balik mo ng Maynila, kakalbuhin talaga kita. Sinong aswang? Atay, ako yung tinatawag nilang aswang. Loko tong batang to ah! Bakit? Ngayon pa siya maiinis? Mahigit 1 dekada na namin siyang tinatawag na aswang, manananggal, hanagob, gabunan, kung ano-ano pang pangalan ng aswang. Tignan mo to, hindi marunong rumespeto. Tay, sige na tay. Hayaan nyo na sila. Clara, AC, Del, humingi ako ng tawad sa inyo. Yun naman talaga pagkakaalam ko, walang aswang dito eh. Kaya nga lakas loob ko kayong inaya rito. Di ko naman alam na may ganito na pala ngayon sa amin. Sana mapatawad niyo ako at sana pagbalik ko ng Manila, okay pa rin tayo. Hindi! Humanda ka sa akin pagbalik mo ron. Kakalbuhin talaga kita. Hihiramin ko yung shotgun ni Amo. Babariling kitang aswang ka. Galit na umalis ang mga katrabaho ko sa aming bahay. Ganun pa man, wala akong karapatan na sagutin sila. Kasi inaamin kong meron akong pagkukulang at pagkakamali. Ganun pa man, sinundan ko sila hanggang sa sila'y makasakay sa tricycle. Tinignan ko ring maigi yung tricycle, baka kasi may kakaiba sa driver. Sa kabutihang palad, wala naman. Makalipas ang 1 oras at kalahati. Laking gulat namin, Commander, dahil bumabalik yung 3. Kita ko sa mukha ng mga ito yung pinagdaanan nilang takot. Dito na lang kami. Dito na lang kami, Dams. Dams, pare, pasensya na sa mga nasabi namin kanina. Bakit kayo babalik? Mang Ernie, hindi ho kami makalabas. Tsaka sabi nung tricycle driver, napakadelikado ng mga yun. Isipin niyo ho, araw na araw, nakaharang yung 3 malalaking aso. Tapos sa likod nila parang mayroong mga taong maiitim na nagmamaniubra sa mga asong yun. Kaya ho ang ginawa ng tricycle driver, binalik niya. Muntik pa ngang makunan tong si Clara dahil sa bilis ng pagpapatakbo at kung saan kami nasuot. Mabuti na lang talaga at kabisado ng tricycle driver yung pasikot-sikot dito. Yan ang sinasabi ko. Hindi kasi kayo nakikinig. Hanggat hindi namamatay ang mga aswang na yan, hindi kayo niyan titigilan. Mas mabuti pa pumasok na kayo sa loob. Oo. Pasensya na uli AC. Okay lang yun. Ayoko pang mamatay. Kahirap naman. Patay ka na. Kakainin ka pa ng mga halimaw na yon. Paglabas nila ng kwarto, tahimik na sila. Naghingi rin sila ng sorry sa akin. Pati kay nanay at kay tatay. Manong Ernie, patawarin niyo po ako. Hindi ko naman kayo masisisi.
Ayos lang yon. Siya nga pala Iha. Kamusta naman yung pagtakbo ng tricycle? Hindi ka ba natagtag? Awa naman po ng Diyos. Okay naman po ako. Mainam. Hayaan mo. 2 araw, 2 gabi na lang at tapos na ito. Pag dumating ang pinakahuling gabi, ang gusto naming mangyari, dito lang kayo sa loob ha? Manahimik lang kayo rito ha? Opo. Ako ho, bilang isang lalaki gusto ko rin po sanang makatulong sa problema ng baryo. Hindi na. Dito na lang kayo ni Dams. Mas makabubuti sa inyo kung babantayin nyo ang kasama nyong buntes. Oho. Pagsapit ng gabi, Commander, sabi sa akin ni Del, baka naman daw pwede kaming tumagay kahit sa loob lang ng bahay. Pinagbigyan naman kami noon ni Tatay at siya ang nagboluntaryong bumili ng alak sa tindahan. Pagdating ng Tatay, ang sabi niya sa amin kung iinom kami huwag kaming magbubukas ng bintana. Kasi bago raw siya pumasok dito nakita niyang may umaaligid. Mga lalaking may itim. Hindi lang yon, meron pa raw mga manananggal. Sinabakan naming 2 ni Del ang isang bote ng MP Light. Nakisama sa amin si AC at si Clara naman nakaharap lang. Alam nyo kung di ako buntes? Tatagayin ko talaga yan. Pwede naman kasi. Tagayin mo na. Hoy, ayoko ha. Dams? Habang napapasarap ang inuman namin, nauuwi kami sa kwentuhang katatawanan patungkol sa mga aswang. Sinasakyan ko lang sila, Commander, kasi nga maging ako hindi pa naman talaga ako nakakakita ng ganon sa personal. Si Del pa nga sinabing hindi kaya yung mga aso na yon at yung mga lalaking nakasuot ng itim ay nagsuot lang ng maskara para manakot. Sa kabila ng lakas ng tawanan namin, nakikinig pala si Tatay at si Inay hanggang sumagot si Tatay ng, "Huwag niyong ginagawang katatawanan ang masalimuot na nangyayari dito sa baryo. Hindi ang katawa-tawa, anak." Tay. Natatawa kami at na-excite sa katapusan ng mga halimaw na yan. Siya nga naman po. Alam niyo, kapag nakita ko talaga ngayon yung mga aswang na yan, tatabasin ko ulo ng mga yan. Di ba pare? Yan! Tumapang kayo nang makatikim na kayo ng alak. Ang alak nilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. At ang kayabangan, inilalagay din sa lugar. Hindi pwede yung basta-bastardo na lang. Manong Ernie, pwede ba akong jumingil dyan sa gilid? Sige, bilisan mo lang. Oo. Habang jumijingle doon si Del, patuloy pa rin ang kwentuhan sa loob hanggang sa natahimik kami nang sumigaw ito ng napakalakas. Aswang! Napatayo kaming lahat. Maging si Itay nagtatakbo papalabas bit-bit ang kanyang itak. Asan? Asan ang walang yan? Nasaan? Hindi ko yan titira ng buhay. Hoy, binata, ayos ka lang ba? Aswang. May aswang. Ayun. Sumilip ako sa pintuan at nakita ko yung tinuturo ni Del. Nakaukyabit yon, Commander, sa puno. Si Clara sumilip din, kasabay noon ang malakas na pagsipa ng bata sa kanyang sinapupunan. Napasigaw noon si AC dahil sabi niya, ang laki daw ng mata. Napakapupula na animo yung mga nagbabagang yosi sa kalagitnaan ng dilim. Hindi! Nakakatakot! Diyos ko! Ilayo niyo po sa amin ang halimaw na yan! Pakiusap! Kahit na anong pananakot ni Tatay doon, hindi ito umalis. Umalis ka na! Binabalaan kita! Commander, akala namin hindi nagsasalita ng Tagalog ang mga aswang. Pero laking gulat namin nang bigla itong nagsalita habang ito'y nakaukyabit ng pabaligtad sa puno.
Nakakatakot ang boses niya. Garalgal na nakakatakot. Sa palagay mo ba, aalis pa kami rito ngayon? Ngayong naaamoy na namin ang masarap na pagkain. Buong tapang na sinugod ito ni Del. Bit-bit ang itak ni Itay. Pero hindi niya yun maabot dahil mataas ang pinaglalambitinan ng aswang. Maya-maya pa, sa likod ni Del ay merong tumalon. Isang lalaking nakaitim na napakapulang mata at agad siyang binitbit nito at hinagis papasok sa bahay. Bulagta si Del nung mga oras na yon. Ang ginawa naman namin, sinarado namin ang pintuan at ang mga bintana at ang lahat ng maaaring pasukan ng aswang. Akala namin aalis na sila dahil wala silang mapasukan. Hindi pa rin sila tumigil. Rinig namin na kinakalampag nila ang bubong. Kinakalmot ang pader na bahay. Na tila ba naghahanap ng papasukan para makuha ang buntis na si Clara. Dito kayo! Mag-ipon-ipon kayo rito! Huwag kayong didikit sa pader. Nag-ipon-ipon kami sa gitna, Commander. Hanggang sa nadinig na lang namin ang sunod-sunod na putok sa labas ng bahay. Minamamaril! Sigurado ako, sila Kapitan Meneses yan! Habulin niyo! Huwag niyong titira ng buhay ang mga hayop niyan. Sila Kapitan nga! Mang Ernie! Pagbukas ng pintuan, nakita ko si Kapitan. Ang haba ng dala niyang baril, Commander. Ang daming mga nakaukyabit dyan. Kapitan, mabuti na lang at dumating kayo. Diyos ko, akala ko'y mamamatay na kaming lahat dito. Hindi mangyayari yun. At siya nga pala, isang gabi na lang at tapos na ang paghahanda. Nagpadala ako ng telegrama sa kaibigan kong albularyo para matapos ng lahat ng ito. Sawang-sawa na ako sa pananalakay ng mga yam at higit sa lahat nakakahiya ako sa munisipyo. Pinagtatawanan ako doon dati. Hindi ko raw kayang pangalagaan ang aking mga kababaryo. Kaya ito na ang huling pista nila. Mga leche sila. Albularyo, bakit? Hindi ba sila takot sa mga bala? Takot din. Kaya lang, yung takot nila, pangsamantala lang. Sa oras na tamaan mo sila, ihimatayin lang ng ilang minuto yan. At pagkatapos noon, mabubuhay. Iba na yung permanenteng kamatayan. At sisiguruhin ko na sa pagdating ng kaibigan kong albularyo magiging abo silang lahat. At gagawin natin yun sa huling gabi ng kapistahan natin. Hawak ko na rin ang report ng aking mga bantaybayan kung saan sila matatagpuan. Ayon dito, 2 lahi pala yun. 2 lahi? Di marami sila. Yung isang lahi nasa 10. Yung isa 7. Tagatlo roon parehas na bata. Wala tayong sisinuhin, pati ang bata ay papatayin natin. Pati bata? Nako, wag naman ho pati yung bata. At bakit hindi? Kapag hindi mo pinatayan at lumakiyan at naghanap ng sariwang laman, wala yang sisinuhin. Kahit tayo papatayin tayo at kakainin ng mga yan. Kaya hindi sila dapat nakaawaan. Sabi nga, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong pumatay. Pero depende sa sitwasyon. Kapitan? Nasa na ba yung mga yon? Tinutugis sila ng mga bantaybayan ko. Tiyak na mamaya nandito na mga yon. Hindi nagtagal, dumating na nga ang mga bantaybayan. Ayon sa mga ito, halos naubos nila ang mga bala ng baril nila. Katutugis sa mga halimaw na yon. Magaling! O sige na, magpapatrolya pa kami. Sarado niyo ang mga bahay niyo ha. Huwag kayo magbubukas.
Kahit na sino pa ang kumatok dyan. Oo, Kapitan Meneses. Sige. Kinabukasan, Commander, na alimpungatan kaming apat. Kasi dinig na dinig namin ang boses ni Kapitan Meneses. Kausap nito si Itay sa labas habang nagkakape. Tapos merong isang boses na hindi pamilyar sa akin. Dams, pare, lakas naman ang boses nila sa labas. Sa palagay ko, Del, si Kapitan yon. Sino kaya yung kasama nilang isa na yun? Hindi ko alam. Eto na! Ang huling araw at gabi ng mga halimaw na yan. Ipinapakilala ko sa iyo, Mang Ernie, ang aking kaibigang albularyo na si Nolesto. Galing pa yan sa gitnang Luzon. At pagkatapos ko ritong ipakilala sa inyo, ililibot ko siya. Ganun ba? Inagagalak ko kayong makilala. Ako rin. Parang nibisita yata kayo sa loob ah. Oo, andiyan ako at saka yung mga katrabaho niya buntes. Ganun ho ba? Salamat ho rito sa kape. Halika na! At ay, mamamasyal pa rito sa baryo at bibigyan ko ng pag-asa ang aming mga kababaryo na matatapos na ang gabi ng mga aswang na yun. Sige. Ayos ah. Ganda ng boses, no? Parang feeling ko magandang lalaki din yun. Ay, oo, narinig ko rin. Teka, sisilipin ko. Pahabol pang sumilip noon si AC. At ang nakita na lang niya, dalawang lalaking naglalakad papalayo. Ay, nakalis na. Hoy, gising ka na pala. Sino ba namang di magigising? Mang Ernie? Ang lakas ng boses ni Kapitan. Sino ba yung kasama niyang nakasandong puti yung nakatalikod? Sabi, Nolesto daw eh. Yun ba yung may magandang boses tsaka pag tumawa parang nakakaakit, makalaglag panty? Siya nga. Hindi mo lang nakita ng malapitan. Ay, talaga namang gwapo, macho, may dimple pa, matangos ang ilong. Hindi naman masyadong matangos. Basta para sa akin maganda ilong niya tapos mapungay ang mata. Albularyo yon. Ano? Albularyo yung pogi na yon? Nako, pag ako nakapagpalit talaga sa Thailand, sisiguraduhin ko magiging akin yon at di ko na siya papabayaan pang maging albularyo. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. Sus, kumana ka na naman. Bakla ka nga eh. Nagtatrabaho ka lang kay boss, magkano lang sweldo mo? Paano mo bibigyan ng magandang buhay yung albularyo na yun? Tsaka isa pa yung gandang lalaki nun, di ka papatulan noon. He! Commander, nagkaroon kami ng pag-asa. Katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Kapitan Meneses, yun na ang huling gabi ng mga aswang. Excited kaming lahat na mangyari yon. Ang plano, kunwari babaliwalain namin ang pagdating ng mga ito. Kasi sa pinakahuling gabi, magsasagawa pa sila ng kasiyahan sa aming plaza. May mga lamesa at darating ang mga kababaihan at kalalakihan. Kasama rin ang mga bata, pati mga katandaan, upang hindi mahalata na pinaghandaan ng mga kababaryo namin ang pagdating ng mga ito. Gabi na, Commander, si Kapitan ay nakatayo sa ginawang multistage o mini-stage. Hawak-hawak nito ang mikropono habang nagsasalita. Hinahanap namin kung sino yung gwapong lalaking kausap nila kanina, pero hindi namin siya makita. Ba't ganon? Wala yung pogi. Baka natakot sa'yo. Tigilan mo ako, Del, ha? Ngayon lang ako umibig ng ganito. Umibig ka? Oo! Di mo pa nga nakikita, boses pa lang yun. Siya nga naman. Mga kababaryo! Ako, ang inyong Kapitan Meneses. Bago matapos ang huling gabi ng kapistahan ng ating baryo, gusto ko lang sanang ipagbigay alam sa inyo na muli, ako'y nagpapasalamat sa paghalal niyo sa akin. Ito na rin ang pinakahuling termino ko. Hindi naman din sa pagyayabang. Inabutan ko ng ganito ang administrasyon sa ating baryo. Minana ko ito sa nakaraan.
Pero yung nakaraan, hindi nagawan ng paraan upang itaboy ang mga halimaw na yan. Ngayon, ipinapangako ko sa inyo sa pamamagitan ng tapang, dignidad at kaalaman at sa pagtutulungan ng bawat isa. Sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi ng mga halimaw na yan. Nagpalakpakan ang mga tao. Maging kami hindi kami nakapagpigil sa pagpalakpak. Hanggang sa heto na nga. Nakarinig kami ng ingay na parabang nanggagaling sa mga taong namatay o tunog zombie kung tawagin. Napalinga kaming lahat sa bandang kanan hanggang sa sumenyas na si Kapitan. Lahat ng mga kalalakihan bumukod na, nagkanya-kanyang hugot ng itak hanggang sa nakita na naming commander yung mga lalaking nagtatalunan papalapit sa amin. Sumigaw si Kapitan ng, "Mga kasama! Pagkakataon na natin ito! Yung mga galit nyo, yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Ibuhos nyo ang galit nyo. Mga kasama, sugod na!" Nagsalpukan na ang mga itak namin pati ang mga kuko ng mga aswang. Habang gano'n ang senaryo, napatingin ako sa bandang kanan at nakakita ako ng kakaiba. Isang lalaking napakatangkad na merong mahabang pakpak. Meron itong sungay. Tapos kaharap niya yung lalaking nakasuot ng sandong puti na nung mga oras na yon hindi ko alam kung ako ba'y namamalik mata. Kasi sa likod ng lalaking nakasuot ng sandong puti, meron itong katabi na dalawang babaeng maganda. Hindi basta maganda yon, dahil kumikinang yon sa aking paningin. Hanggang sa bigla ko na lang naramdaman na may tumarak na matulis na kuko sa aking braso kaya ako nawalan ng malay. Makalipas ang 3 oras doon pa lang ako nagising. Gulat na gulat ako. Ang dami nila na mga nakabulagta at sugatan. Hinanap ko mga katrabaho ko. Lahat sila'y nandun lang sa isang gilid maliban kay Clara. Nakita ko rin si AC. Umiiyak ito. Hindi dahil sa sugat niyang natamo, kung hindi dahil sa buhok niyang natanggal ang mahigit kalahati. Mga halimaw kayo! Inahalagaan ko tong buhok ko, tapos puputulin niyo lang. Nasaan ang halimaw dito? Nasaan? Hindi pa ako tapos. Ipaghihiganti ko yung buhok ko. Wala na, patay na sila. Hindi maaari. Ilang taong kong inaalagaan yung buhok ko na hindi pa putol tapos puputulin lang ng mga halimaw na yan. Oh, ayos ka lang? Oh, Papa, pinutol ng mga halimaw na yung buhok ko. Aba. Tignan mo nga naman tong si AC. Nakita lang yung lalaki nakasando ng puti, umakap-akap na. Ya mo. Teka pare, may sugat ka. Wala to. Narinig ko sabi nung nakasandong puti. Lahat ng sugatan gagamutin niya. Di na raw kailangan magpa-ospital. Talaga? Oo, sabi niya yun. Papa, wala na bang kalaban, Papa? Wala na. Kuha, chumachancing ka sa akin. Akala ko mo siguro hindi ko alam, no? Hindi, nasasaktan lang talaga ako kasi yung buhok kong inalagaan ko ng mahabang panahon, yung nagdadala sa akin para magbukang babae, pinutol nung aswang na nakasampalang ko kagabi. Oo, ganun ba? Siyensya ka na. Yung sugat na gawa ng mga aswang kaya kong paghilumin. Pero yung buhok mong naputol, wala akong kakayanan pahabain agad-agad yan. Hindi nga nagkakamali ang taong yon. Akala ko, Commander, nagsisinungaling at nagbibiro lang siya. Yung sugat ko sa braso, sa pamamagitan ng kanyang orasyon at pagpahid ng langis, agad ditong naghilom. Masasabi kong, perfect ang gabing yon. Walang namatay, ni maski isa.
sa hanay ng mga kababaryo ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Patawad sa sinabi ko kanina na walang aswang sa amin, pero totoo naman, siguro mga dayo lang ang mga halimaw na yon. At maraming salamat sa lalaking nakasuot ng sandong puti na kung tawagin ay si Kanole. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Akala ko itong kwento na to ay hindi pa tungkol kay Kanole kasi na-receive ko lang po ito sa ating email. Maraming salamat po Kuya Dams sa pagbabahagi ng inyong kwento. Sa mga taga-kapis dyan, baka merong nakakaalam sa inyo ng kwentong to. Nakuha ko lang po yan kay Kuya Dams. Okay, 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber and WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako kukontakin. Okay? Para po tayo'y hindi ma-scam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang inyong Commander JH. Magandang gabi. Enjoy listening. Hoy, aswang! Malayo pa ba yung sa inyo? AC, baka naman pwedeng pag nandito